Okay, start na. Kami po ang Group Start. 4 sa subject na DS-102 ng BC4DC at ngayon pag-uusapan natin kung paano gumana ang MapReduce gamit ang lyrics ng isang kanta. Next slide. Okay, so ito po yung visual or yung output ng aming gawa. Hinati po namin ito sa 6 na parts: input, splitting, mapping, shuffling, reducing, and final result. Ginamit po namin dito lahat ng materials na nandoon sa module. Yung colored paper, cartolina, yung pentel, at yung paggamit ng mga lines. Next slide. Next, we have the MapReduce. Short introduction bago magsimula. Ang MapReduce ay isang data processing model na tumutulong sa atin i-analyze at i-summarize ang malaking volume ng data para mas mabilis at mas efficient ito. Example nito ay yung Google search engines. Next slide. So sa input, the first step is we need to put the input. And here we have to use the lyrics from our song as our primary data. This is the raw text uh, from the process that we want to analyze. Next slide. Splitting. In the splitting stage, we divided the input text into smaller units, typically lines or sentences. For example, each line of the song is treated as a separate record that will be processed in the next step. This step helps prepare the data for more detailed analysis. Next slide. The third step is mapping. In this stage, we take each word from the split lines and pair it with the number 1 to indicate its occurrence. For example, the word fate will be mapped as fate, 1. The stage helps us prepare data for counting or other calculations. Next slide. After mapping, next is shuffling or sorting. Group of key values pairs na may parehong key sa mappers at sinasort ito into alphabetical order para mas maging organized ang isang data and we can count them easily. Next. The fifth step is reducing. Here we take each group of words and add up the counts. For example, if fate appears 3 times, it becomes fate 3. This step gives us the total frequency of each word. Next slide. Okay, so for the final result, nandito lang yung alphabetical order ng bawat process simula sa letter A to letter Y at in-indicate dito kung ilan yung numbers ng bawat word. Next slide. Okay, conclusion. Conclusion muna. So for the conclusion, bilang pagtatapos, ang MapReduce ay isang powerful na paraan para mag-process at mag-analyze ng data. Nagsimula tayo sa raw text, sabi nga ni Justin sa input, and yung lyrics ng kanta sa pamamagitan ng iba't ibang steps, splitting, mapping, shuffling, at reducing, nagawa natin convert ito into valuable insight. Makikita natin na napaka-helpful ng prosesong ito, hindi lang sa lyrics, kundi pati na rin sa mga posts sa social media at mga scientific data. Next, we have the Q&A session. Ito yung mga possible question ni Sir Deli. So, ngayon po,
ire-relate natin ito sa topic natin na MapReduce. Question number 1, ano ang software application na gumagamit ng MapReduce? Isa dito ay ang Hadoop, ito yung original talaga, ito yung pinakasikat din na implementation ng MapReduce. Pangalawa is yung Google MapReduce, ito naman yung original version na ginagamit ng Google kapag process ng web data. Yung Amazon Elastic MapReduce yung pangatlo, EMR, ginagamit sa cloud computing para sa proseso ng data. So magkakaiba sila ng purpose, pero similar lang sila ng process. MongoDB naman, hindi ito popular, pero may feature ito na gaya ng na gumagamit ng MapReduce sa data aggregation. Next question, next slide. Another possible question, ano ang ibig sabihin ng general to specific at specific to general sa context ng MapReduce? So yung general to specific, yun yung inductive, and specific to general, yun yung deductive. So kapag inductive, kapag sinabing general to specific, ibig sabihin nagsimula tayo sa malawak na dataset. Yung parang ginawa natin kanina sa MapReduce. Halimbawa, lahat ng kanta o lahat ng post sa social media. Pagkatapos, unti-unti itong mababawasan hanggang maabot natin ng specific na insight. Then yung kabaliktaran naman nito, yung sa deductive, yung specific to general, kapag nagsimula tayo sa isang maliit o tiyak na bahagi ng data at ginamit natin ito para gumawa ng general insights o trends. Kunyari, pag nag-post tayo sa Twitter, sa isang word, pwede natin paramihin yun dahil na-generalize siya. And next slide. Ano ang mga practical application o use cases ng MapReduce? So yung analyze social media set, yung pag nag-analyze ng social media para malaman yung mga trends or yung mga sentiments. Then next we have Google search engine, yung pag-index ng web pages, search engines, tapos yung paglabas ng mga amount kung ilan yung word na lumalabas. Yung customer feedback for yung pagsa-summarize ng mga sales data o kaya mga customer feedback sa malalaking kumpanya. Last, we have scientific research. Ito yung halimbawa para ma-analyze ang malaking data set. And